Ang Biblia is about the king, kingdom, and a royal family, or ang anak ng Diyos. So itong mga na medyo nakon dito, nagigets na nila. So later on, pabalik-balik daw says, marinig mo at mapatunayan ko sa iyo, o hindi ako, kundi ang Biblia na si Jesus hindi pumunta para magdala ng reliyon. At lalong-lalo na, hindi goal or plano, ang pinaka-plano o alam niyo yung dart na laro? Di ba may goal ka dyan? Yung dito talaga, kasi bullseye, pag na-bullseye mo yun, yung pinakamalaking number. Di ba? Oh, yung pinaka-goal, gustong target ni Jesus pumunta dito, hindi yung para kunin tayo dito dalhin sa langit. Parang nagulat kayo, ah. Oh. Hindi nagtatapos dyan, ha? Baka sabihin nyo, kulto na ako. Malala pala yata itong kibuloy, ah. No? Kasi, ganito yon. Kapag pumunta si Jesus dito, ang pinaka-goal niya, para tayong lahat, dalhin niya ulit sa langit, magkukontradik yan. Hindi siya tutugma sa purpose na ginawa ng tao. Di ba? Ano yung purpose? Yung nakaraan naming lesson dito na ang original na purpose na ginawa ng Diyos ang tao para itong ginawa niyang ang mundong ito, sila yung mag-manage. Di ba? Now, kung kukunin mo yung ginawa mo na inilagay mo dan, anong mangyayari? Example ako, ilalagay kita dyan, tapos babawiin ko. So parang wala ako isang salita. Parang ganun ang nangyari. So ang langit, the kingdom, ang binabanggit sa Biblia, the kingdom of God, magkaibang meaning yun. The kingdom of heaven, magkaibang meaning. Mas lalo na yung the kingdom of this world. Mas lalo na, magkaiba yun. Kingdom of Satan yun. So mayroong tatlong kaharian na binabanggit. Yung tinasawag na the kingdom of heaven, yung kaharian ng Diyos na hindi nakikita, the invisible kingdom, na pinaghaharian, andon ang kanyang trono. Now, gumawa siya ng kaharian niya na para ang maging hari, ang kanyang anak na si Jesus, kasama tayong nilalang niya dito sa mundo. Kaya sabi niya, let us make man, sabi niya si Genesis 1, gawin natin ang tao, sabi niya, gumawa tayo ng tao, para, nung natapos niya na ginawa ang lahat dito sa mundo, andito na ang lupa, andito na ang karagatan, mga isda, mga hayop, lahat. No? Nung natapos niya ng ginawa, sino mag-manage nun? Di ba, may sa chapter 2, sabi doon, wala pang tumubo kahit ano sa lupa. Bakit? Hindi niya pinaulan muna. Kasi pag pinaulan niya yon, ang pinakakuan pa niya doon, bakit? Hindi niya pa pinaulan kasi wala pang mag-take care. Ibig sabihin, wala pang manager. Wala pang mag-manage sa lahat ng nandito sa mundo. So, ginawa niyang tao. Na ang pinaka-purpose na ginawa niya, ito na naman ang mali ng mga ngangaral na iba na sinabi, para daw to glorify God, ginawa ang tao, ang purpose, to glorify God and to worship God. Tama yun, pero hindi yun yung pinaka-purpose. Parte lang siya. Ang pinaka-purpose, maliwanag yung sinabi sa Biblia, sa Genesis 1:26, na ang sinabi, let us make man, gawin natin ang tao, na ayon sa ating wangis, let them have dominion. Ang dominion na ibig sabihin, controller, manager. No? Yun, mag-manage sa lahat. Now, kung pumunta si Jesus dito para kunin na dahil nagkasala, din dalhin ulit sa langit, magkukontradik yun sa purpose. So, walang natira dito. Paano na ngayon yung ginawa ng kaharian? O, di ba? Pero hindi ako agin sa langit kasi doon tayo galing. Originally, tayo is spirit. Ginawaan tayo ng katawan. Anak tayo ng Ama, galing sa langit. Pinababa tayo dito, ginawaan tayo ng kaharian. Ang sabi ito ngayon dito, na gagawin natin, na makikita natin dito, maipapakita natin kay Sister, mapapatunayan ng Biblia, na ang destinasyon ng tao, hindi langit. Yan yung mali ngayon ng mga ngangaral na discover ko, na puro na lang. Akala ko nung nalipat ako, nabago talaga yung buhay ko. Nung akala ko, yun na talaga yun eh. Kulang pa pala. Nanggagaling sa Iglesia ni Cristo, napunta sa Katoliko, napunta sa Bunagin. Nung napunta sa Bunagin ako, ito na talaga. Biruin mo, nabago talaga yung buhay ko eh. Yung may lakas na akong umayaw sa pag sinabi nating mga makamundong bagay. No, sabi ko, ito na talaga yun. Pero nung napunta ako dito sa Saudi, sa kakaaral ko sa Biblia, na-discover ko, hindi lang ako nito, kundi mayroon din tayong tinawag na mentor.
No, meron tayong mga kapatiran na nandito rin sa Saudi. Meron din na itong laganap na ito sa buong mundo na ito nga ang na-realize ngayon. Ang destinasyon ng tao hindi langit. Ito talagang earth. Babaguhin to eh. Pag namatay ka, hindi ka. Namatay ang tao, pangit naman ng ganun, no? Pag namatay ang tao, sabihin natin, sorry. Ang hirap talaga mag-preacher, no? Kailangan talaga yung isip mo, pag bibitawan mo, kailangan maingat ka talaga. No? Ganito yun. Pag namatay ang tao, tumanggap sa katuruan ni Jesus, naniwala, ang sabi ng Biblia, He will give you the right to become son of God. Ibig sabihin, hindi lahat tayo ngayon anak ng Diyos. Kasi mula nang nagkasala, si Adan at saka si Eva, nakapanunod ng kasalanan yon. The sin of rebellion, nagrebelde sa Diyos. Rebelde, ibig sabihin, parang nasa Pilipinas ngayon, may mga rebelde, ibig sabihin, ayaw nilang sumunod sa batas ng bansa natin. So, ang tao, nagrebelde sa Diyos, ayaw nang sundin ang gusto ng Diyos. Yun yung rebellion na kay Adan at kay Eva. Ngayon, kuha na yun ng kasalanan nun. Pumunta si Jesus ngayon dito. Now, pag tinanggap mo yan, pinaniwalaan mo siya, at ang kanyang katuruan, automatically anak ka ng Diyos. So of course, pag namatay ang isang tao, yan na naniniwala, balik talaga siya sa tunay niyang kaharian. Pero hindi forever doon. Yan yung punto dyan. Kasi kung forever na, yung kagaya ng tinuturo ng ibang mga ngaral ngayon na okay lang wala akong lupa dito sa mundo, okay lang walang bahay, may bahay naman sa langit, mayroon akong ganun-ganon. Meron na nga mga piki ngayon, may nagbibinta na nga ang pari ng lupa sa langit. Nakita ang panood niyo yun? Matindi yun, sabi ko. Diyos ko, asan sa Biblia to? Dolyaris pa. So, matinding pari to. Sabi ko, malala pa tong kibuloy. No? Meron na daw sa langit, binibinta niya. Baka kinot niya yung nasa Bible na sinabing, merong tayong doon. Binanggit ni Jesus sa kay Philip ba yun? Nasa John. Baka yun yung quote niya. Kaya ganun yun. No? Ang destination talaga natin is ang lupa. Kaso nasira. Kasi ginawa ng mundo ng Diyos ito eh. Now, babalik ka sa langit, parang nagbabakasyon ka lang. Doon ka muna. Ngayon, ang sinabi ni John, behold, sabi niya, I saw. Sabi niya, nakita ko bagong lupa at bagong langit. Hindi langit ng kakuan ng Diyos kasi hindi nasira yan eh. Kasi may first, second, and third heaven yun. Ang babaguhin na heaven, itong mawawala yang dyan mga opisyal ng mga demonyo, sabi sa Bible. Nasa first heaven yan sila ngayon eh. Silang nagkukontrol dito sa baba ng mga demonyeto, ng mga demonyo nila, mga utosan nila ba. Kumbaga, kung sa sundalo, may mga ranking yan eh. Ganun din sa mga demonyo. Nandyan yan sila ngayon. Kaya malalaman mong isang lugar, anong demonic meron dyan sa pamamagitan ng manifestation sa lugar na yan. Pag grabe ang patayan, ibig sabihin may nagkokontrol sa taas na spirit of death na nang uutos sa mga alagad niya. Ganun yun. Now, pag nabago ang langit at lupa, kahit New Jerusalem meron. Nung nakita niya na new heaven, new earth, yun yung fulfillment na mangyayari na ang sinabi sa Biblia, Jesus is the King of Kings. Originally, spiritually speaking, lahat tayo ay mga hari. Kasi binigyan tayo ng kaharian na itong nandito sa lupa. Na pagharian natin. Kaso nga, inagaw ng Satanas. Nilagyan tayo ng katawan. So that's why, ang sinabi sa Bible na pagkaunawa ko noon, Jesus is the King of Kings. Sabi ko, wala naman masyadong mga king ngayon. Halos presidente naman ngayon. Paano siya maging King of Kings? Ganon yung tanong ko sa utak ko. Nung naintindihan ko ang katagalan, kaya pala. Kasi may kaharian tayo. Inagaw lang ng Satanas. At ang pinakahari natin is Jesus. Siyang nagmamayari. Kaya nga tinawag siyang Lord. Lord means honor. Inagaw ng Satanas na nandito. Now, pag na-fulfill na yan na yun, Jesus is the King of Kings. Ang sinabi sa Bible, wala na yan. Perfect. Mababalik yung kagaya nung simula na nawala kay Adan at kay Eva. Pero hindi dyan magsisimula. Nagsimula na nung pumunta si Jesus.
Now, balikan natin ito, ang patunay. Ito yung original na idea ng Diyos. No? Idugtong na natin ngayon yung sinabi ko na Jesus is King. Nang binabanggit sa Biblia is the Bible is not about si Jesus ay religious leader. Hindi sa pag-ano, hindi ko alam ano mga religion ninyo. Ako, alam na ninyo, no? Pinanggalingan ko. Dumaan ako sa Katoliko. Hindi sa pag-ano, kahit sa social media ngayon, nagkakaroon ngayon ng gagano ng debatihan. Kiniklaim ng Katoliko that ang Katoliko ang nagtayo si Jesus Christ. Sabi naman ng ibang mga born again, saan sa Biblia? Ganun sila. Litra por litra, gaganon pa. Natatawa nga ako ito, yung nagbabasa ako ng mga comment Gaganon. Sabi niya, basahin mo sa Google. Ay sabi niya, iba na nga pala ngayon. Hindi na pala Biblia ang basihan. Google na pala. Sabi naman ng isang, gulo-gulo. Sabi ko, matindi talaga. Pero pagbabasihan mo sa Biblia, mamaya-maya, mapatunayan natin. Never si Jesus nag-claim religious leader siya. Therefore, wala siyang tinayong religion. Kasi kung may tinayo siyang relihiyon, therefore, si Jesus is not king. Hindi siya hari. Na ibig sabihin na may kaharian. Na kung king ka, hindi ka pwede maging religious leader. Kasi king ka eh. Ang nangyayari, pinababa mo ang iyong pagkatao kung sino ka. The highest position is the King of Kings, the Lord of Lords, and the Son of God. Yan yung pinaka-highest position ni Jesus. Therefore, hindi siya religious leader. Nung na-discover ko yan, sabi ko, grabe talaga. No? Kaya nga, nag-uusap-usap kami ng mga kaibigan ko, pastor, mga mentor. Grabe kami magpuri, magpasalamat sa Diyos na nabuksan ang isip namin na mas lalo kaming nagiging porsigidong mangaral. Dahil para mabukarin ang isip ng iba na hindi si Jesus nagtayo ng reliyon. At ang puntarya ng reliyon, lahat ng reliyon. Nakita niyo yung post ko sa Facebook, sabi ko, kung ikumpara mo ang lahat ng mga reliyon, major reliyon, ano man yan? Islam, Hinduism, nasa India. Millions mga yan. Buddhism sa China. Islam, Hinduism, kasali na yan, Christianity. Plus yung mga maliliit pa na mga major religion na tinatawag malalaking mga religion. Lahat mga yan, walang ibang tinuturo. Papunta langit. Pag napunta ka langit, kailangan pumasok ka sa reliyon na ito para masigurado mo ikaw mapunta ka sa langit pag sinunod mo to. Ganun ang katuroan. Pag napunta ka sa langit, forever ka na doon. Anong gagawin mo doon? Yun ang turo lagi. Pero pag naunawaan mo na ngayon sa Biblia, magkukontradik yun. Hindi pala yun ang katuroan. Pinapunta ka sa langit, ngayon babalik ka doon. Para bang binigyan ka ng pagkakataon mag-Saudi, napunta ka na Saudi, ang ganda ng kinikita mo, gusto mong umuwi ng Pilipinas. Pinapunta ka nga dito kasi mayroon kang magandang opportunity. May gagawin ka. Parang ganun ang nangyari. Ginawa tayo ng Diyos, inilagay tayo dito, ginawaan tayo ng kaharian. Kaso itong Satanas talaga, sarap talaga kung makita ko lang mahawakan ko, sarap pagsarap. Kaso hindi natin makita eh. No? Sinira, inagaw. Binigyan tayo ng kaharian, ito yun. Kaya tignan mo ngayon ang dagat. Sira ang kakahuyan, sira ang kalupaan, ang gold pinag-aagawan, ang gasolina pinag-aagawan. Hindi sana yan nangyari kung hindi sinira ng Satanas. Nag-i-enjoy sana tayo ngayon dito. Magtanong, kung hindi rin nagkasala ang tao, meron nga nagganon. Kung hindi nga nagkasala, mabuti rin nagkasala kasi hindi tayo dadami. May gumaganon. Sabi ko, hindi mo alam ang Biblia, basahin mo. Dineclare na yan, dadami tayo, hindi pa nagkasala. Dineklara na yan na dadami tayo. Therefore, magkasala o hindi, dadami pa rin tayo. Wala tayong kamatayan kasi yung pagkain na binigay sa atin, dalawang pagpilian. Yung isa, for lifetime yun. Walang kamatayan yun. Kaya nga pinalaya sila matapos magkasala. Kasi, mantakin mo yan, pag nakakain kayo, makasalanan kang wala ng kamatayan, immortal, wala na. Kahit ang Diyos, hindi niya na kayang patayin yun. Kahit sa makapangyarihan. Kaya pinalayas niya agad ang tao. Kasi kailangan niya munang baguhin. Kasi nakakain siya yung magkakaroon ng kamatayan. Yung isa, pagkain na hindi ka mamamatay. Yung isa na prutas, pagkain yun na mamamatay ka. Ipinili ng tao kasi naniwala sa Satanas. Kaya yun yung nangyari. Pero no problem kasi pumunta si Jesus gumawa ng solusyon. Kaya yung pinapangaral natin, ang destination natin is dito.
Klaro na yon, di ba? Klaro na yon. Saglit lang tayo sa langit. Pero kung hindi tayo tumanggap na niwala kay Jesus, hindi ka sa langit mapupunta. Kasama ka sa Satanas. Ay, hindi pala ikaw, ayun na naman. Kasama ang tao. Ang tao na hindi maniwala, sabi sa Biblia, sasama sa dagat-dagatang apoy. So, hindi ka kasali sa pagdating ng panahon sa new heaven and new earth or new earth na maghari dito. Kasi nandoon ka sa impyerno. No? So, klaro na, naniniwala ako ng impyerno, naniniwala ako ng langit, ha? Ang pagka-deliver lang ng mga elabang preacher, magkaiba. Kasi forever ang destinasyon sa langit. No. Kasi magkukontradict yan. Paano pala yun? So, ibig sabihin, gagawa ang Diyos ng ibang tao na naman para sa new earth na nakita ni John, pinakita ni Jesus? No. Kasi ito yung original talaga. God's original idea or plan na ito ang sinabi niya sa Isaiah 45 verse 18, "For this is what the Lord says, He who created the heavens, He is God." Of course. No, God talaga. He who fashioned and made the earth, He founded it. He did not create it to be empty. Di ba? Ang earth, ginawa niya, hindi para walang laman. Kundi sabi niya, but form it to be inhabited, para sakupin. Now, sinong sasakop dyan? Itong sagot. Sinong sasakop sa ginawa niya? The highest heavens belongs to the Lord. Itong sinabing the highest heaven, ibig sabihin, mayroong hindi highest. Totoo yung nakita niya, Apostle Paul, na may first, may second, nakita niya sa vision, may third. The highest heaven belongs to the Lord. Ito yung sinasabi ko kanina, the kingdom of heaven, the invisible kingdom. Yung hindi nakikita. Na pinagharian, andun ang trono ng Diyos Ama. No? Sabi niya, belong to the Lord. Sa kanya yun. Lord means honor. Belong sa may-ari. The highest heavens na belong sa may-ari. Sino? Basta Lord, makikita niyong Lord, ang ibig sabihin niyan, honor. Ang ibig sabihin niyan. Sino bang honor? Ang God. The Lord. But the earth, itong sinabi, but the earth, He has given to mankind. Saan niya binigay? See? Yun yung sagot kanina. Na ang sabi niya dito, ginawa niya ang earth. Hindi para walang laman. Di ba? Ngayon, nung ginawa na ito para sakupin, ang tanong, sinong sasakop? At ano ang laman? Di mga tao, ito, mankind, ibinigay niya. Now, paano mo ngayon yan ipaliwanag sa tao? Pupunta ka sa langit, forever ka doon. Paano ito? Magkukontradict. Di ba? Magbanggaan. So, pag hindi mo naintindihan, nalito yung tao. O hindi na, magbasa ng Biblia. Sabi niya, makabuang tong Bible. Gaganan yung iba eh. Kasi hindi guided sa Holy Spirit. Pag naintindihan natin to, ito talagang destinasyon natin. Nasira lang. No problem, babalik tayo dito. Parang MacArthur ba? I shall return. No. Kasi babaguhin. Now, so maliwanag na, no? Ito yung definition ng kingdom. A kingdom is a governing influence. Diretsoy natin sa Tagalog. Ang ma-influensyang pamamahala ng isang hari. Sinong hari? Si Jesus. Sa kanyang teritoryo. Saan ang kanyang teritoryo? Heaven and earth. Na nag-aapekto ng kanyang kalooban. Anong maapekto dito? Ang kanyang kalooban. Anong kagustuhan niya? Anong layunin niya? Anong intensyon niya? Na ito ay pagkakaroon ng mga sangkatauhan. O kaya ginawa tayo. Na kung saan, maipapahayag, ang purpose niya para maipahayag ang kanyang kultura kung sino siya. Makapangyarihan siya, mabait siya, no? Sumasalamin kung sino siya. Nagsasalamin kung sino si Jesus. So, ibig sabihin, in a short word, tayo, reflection tayo sa Diyos na hindi nakikita. Gagamitin tayo. Ang Diyos na hari, gusto niyang pagharian ang mundo, kaso espiritu siya, gumawa siya ng tao, tayo yun. Ginawa tayo ng katawan, then ang kanyang Holy Spirit. Mananaan sa katawan. Yun. No. Kaya nga yan ang isabihin, no? The kingdom, sa Greek, sa original na pagkasulat ng Biblia, Greek, Aramaic, and Hebrew. Ang New Testament, pagkasulat is Greek word, basileia, na ibig sabihin, sovereignty, royal power, dominion. Kingdom is about kingdom talaga, hindi about religion.
Okay. Ito yung hula ni Isaiah. Ngayon, dito tayo idudugtong na natin yung sinabi kong pag-aralan natin because the Bible is about the King, which is Jesus, and kingdom, ang kaharian na hindi nakikita at dinala dito, na ngayon ay pinaghaharian ni Jesus through us. Now, Jesus is Messiah. Ano ibig sabihin ng Messiah? Messiah means the anointed king. King, Messiah, the anointed king. Ano ba ibig sabihin ng anointed king? No? Pag sinabi mong anointed, ibig sabihin biniyayaan siya ng kapangyarihan, kakayahan ng banal na espiritu. Oh, yan yung meron kay Jesus. So, ibig sabihin Messiah siya. Matatandaan nyo sa Old Testament nung si King David, bago siya inanoint siya. Ang instrumento doon as ang oil. Nag-anoint sa kanya. Inanoint siya ni, medyo nakuan ako sa kuan. Inanoint si King David by the oil, na nagsisimbolo yung dadapo ang banal na espiritu. Na ibig sabihin, i-anoint siya. The anointed king. So si Jesus, inanoint ng Ama as king. Ngayon, yan ang ibig sabihin. Makikita natin sa Isaiah, ito yung sinabi. For unto us, a child is born. Itong sinabing, ulitin ko ulit, ang child na ibig sabihin, ito yung nagkatawang lupa ni Jesus. Unto us, a son is given. Ito yung spirit. Ang totoong anak ng Diyos ay spirit. Si Jesus walang katawan. Kaya yun yung ibinigay ng Ama. Now, ipapanganak siya. Ang sinabi dito, for unto us, a child is born. Yung ipinanganak niya ni Mary. Ang ipapanganak ni Mary, yung child na yun yung anak ng Diyos. Ito yung sinabi, a son is given. Noon, hindi ko ito maintindihan. Bakit may child? Parang redundant. Meron pang son. Ano ba to? Magkaiba palang meaning. Ganito pala yung pagkaunawa. Yung sinabing son, si Jesus to. Wala pang katawan. Nung ibinigay siya ng Ama, para dito sa lupa, di ba, John 3:16 sabi? Anong laman ng John 3:16? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Di ba? Sabi, ibinigay niyang kanyang anak. So yun. Nung ibinigay na niya, nagkatawang lupa, kaya ipapanganak. Kaya tinawag na child. Yun yung ipapanganak ni Mary. Now, ipapanganak siya and the government. Di ba? Ang ginamit na salita, government. Hindi talaga religious leader si Jesus. Nabudol tayo, parang kay Marcos ba, nabudol tayo. Nasama tuloy yung politiko, nakabidyo ko na kayo. Hindi yan naka-live, okay lang yan. Ma-edit yan eh. No? The government will be upon his shoulder. Ang pamumuno, sabi dito. And he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace, of the increase of his government. And peace there will be no end, sabi dyan. He will reign on the throne of David and over his kingdom. You see? May kaharian siya to establish and sustain it with justice and righteousness from that time and forevermore. The zeal of the Lord of hosts will accomplish this. Na-accomplish talaga. So itong verse na to nagpapatunay talaga na may kingdom at ang kaharian na yan nagpapatunay na Jesus is king. He is not a religious leader. No? Liwanag? Now, kanina pa ako nagsasalita, hindi ko pala napalaki ito. Pero okay lang, maliwanag naman, di ba? Humahabol tayo ng oras kasi, no? Kaya nawala ko. Ito, mas maliwanag. Tingnan. No, di ba? Klaro yan? Ito. No need na mag-open kayo ng Bible, no? Kasi Bible din to, di ba? Dito na lang, basahin natin. Sa Matthew 16, verses 13 to 20. Ito, napakagandang storya to. Napakaraming mga bersikulo na pwede nating i-quote, kunin, basahin, intindihin. Pero isa ito sa kinuha ko, alam nyo kung bakit? Napakaliwanag dito na mayroon kasing istorya ito. Napakaliwanag dito na ang claim ni Jesus, hari talaga siya.
Never in the Bible, kahit saan ka, pupunta ka, titignan mo, wala ka makikita, nag-claim si Jesus, He is a prophet. Kasi kung i-claim ni Jesus propeta siya, therefore, He is a religious leader. And therefore, kung religious leader ka, meron kang itinayong reliyon. Now, hindi niya na-claim yan. Never, wala kang mababasa. Kung meron kayo, tawagan niyo ako. Pag-isahan natin basahin kung anong ibig sabihin, baka iba lang ibig sabihin. Pero ito, maliwanag dito yung pag-uusap nila. Matindi yung kay Pedro. Ito si Pedro talaga laging kwento dito eh. O yung aggressive ba? Matindi ito dito. Sa lahat ng mga kwan dito, si Peter lang ang naka-declare agad na sino si Jesus. Pero kinonfirm ni Jesus to at kinilaim niya yung declaration ni Peter. Matindi. Na sino si Jesus? King. Hindi niya sabi, ay, propeta ako. Tingnan, basahin natin. Anong claim at declaration ni Peter at claim ni Jesus? When Jesus, Matthew 16, when Jesus came to the region of Caesarea Philippi, He asked His disciples, nung nakarating na daw sila sa isang region, kasi nangangaral yun sila Jesus eh. No? So, tinanong niya yung mga disipulo niya, hindi yung mga tao. Kunyari, parang ganito, example lang, hindi ako si Jesus, no? Kabahan naman ako. Hindi ako si Jesus, example lang, ako si Jesus. Kunyari, kayo yung mga disciple ngayon, andyan si Peter, andyan si... Basta kayo na yon. Example, tinanong ko kayo. Ganun ang ginawa ni Jesus eh. Who do people say the Son of Man? Anong tingin ng mga tao ngayon sa akin? Parang ganun ang nangyari. Ginawa ni Jesus. They replied. So, sumagot sila. Ibig sabihin, parang popcorn na sagot siguro to. Kasi ang ginamit, they. Plural. Marami. They replied. Sumagot yung mga disipulo niya. Some say, John the Baptist. Si John the Baptist ka. Patay na yun si John the Baptist eh. Ibig sabihin, propeta. Kasi si John the Baptist is a prophet. Then, others say Elijah. Si Elijah is propeta din. Matinding propeta yan. And still others, Jeremiah or other prophets. Lahat propeta. So, ibig sabihin, nakilala si Jesus sa panahon na yon sa kanyang mga ginawang pangaral, mga sakit, pinagaling, mga bingi, nakarinig, mga patay na buhay, mga hindi nakakita, lahat na mga himala, yung wine, yung tubig, ginawang wine, lahat na mga ginawa ni Jesus na yun, ang pagkilala nila sa kanya, propeta lang. Kasi nung panahon nila, ni Elijah, gumagawa ng mga himala, nagdideklara ng mga bagay na paparating na mangyari. So yan ang pagkilala ng mga panahon ni Jesus sa kanya. Propeta yan, matinding propeta yan. Ganon. Pero ang tanong ni Jesus yan, hindi yan na ibig sabihin na hindi niya alam. Meron siyang gustong lesson ngayon. Kuha natin ito ngayon pababa. Hanggang dito na lang tayo ngayon. Marami kadugtong itutuloy. No? Anong part na tayo? Part 100 na tayo, no? Nakailang buwan na tayo eh. Part 1, part 2 na. Babalikan natin siguro yung part 1 para kay... So, yun. Lahat mga yun, propeta. Mayroon siyang nais na iparating sa kanila, kaya na tinatanong, hindi niya ibig sabihin na hindi niya alam. Diyos siya eh, alam niya. Pero ipinadaan niya lang sa ganun na tanong. Then, but what about you? Ayun na. Natanong niya, anong sabi ng mga tao? Pag alam niyo, ganito, sumagot sila, propeta. Pero kayo, anong tingin niyo sa akin? Parang ganun ang nangyaring ginawa ni Jesus. How about you? He asked. Sabi ni Jesus, who do you say I am? Kinikilabutan ako. Ang ganda kasi ito eh. Bless ako nito eh. Ito na. Alam niyo naman si Pedro na aggressive to. Peter answered. Sumagot si Pedro. Sabi niya, malamang si Pedro, ito si Pedro naka-receive ng text eh. Ng email galing sa langit. Kasi nabulsay niya eh. Sabi niya, Simon Peter answered, you are the Messiah, the Son of the living God. Dalawa talaga binanggit niya. Kinilabutan ako. Bulsay ni Pedro. Pero ito, tignan ninyo. Jesus replied. Sumagot agad si Jesus. Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed you by flesh and blood, but by my Father in heaven. Ibig sabihin, ginamit ng Diyos Ama si Pedro para maipalabas na Jesus is the King and the Son of God. Yan.
pagsabi ni Jesus na blessed are you, ibig sabihin, inangkin ni Jesus. No, kinonfirm at kinilem niya na ibig sabihin yung sinasabi ni Pedro totoo. You see? So ngayon, sino ngayon yung nagsasabi ngayon ng mga ngaral dyan na si Jesus? Oh, nakabidyo, ipopost ko to. Na si Jesus nagtayo ng reliyon. Propeta siya? Hindi. King si Jesus. Mayroon siyang kaharian. Sinira ng Satanas. Kaya pumarito si Jesus para ibalik yan na wala, kunin niya. Di ba? And I tell you that you are Peter. Ito na yung sa church agad. And on this rock, I will build my church. Ito, another topic to. Pag nagbanggit na tayo ng church, magkaiba na ang meaning yan. Mayroon niyang ibang kahulugan na iyan yung maling pagkaunawa na naman ng iba. Nung pag sinabi, di ba, itong sa baba na to, ang nag-claim na to, na panabi na upon this rock, I will build my church, kinilim ng Iglesia ni Cristo na naman yan. Oh. Na upon this rock, yung sabi nila, kaya pinangalanan nilang church nila, the Church of, or Iglesia ni Cristo, o kung sa English pa, the Church of Jesus Christ. Na itinayo niya yung itong kwentuhan na to. So, napakaliwanag dito. Another claim. Dagdagan na lang natin din. Dito na tayo magtatapos. Yung claim ni Jesus, yung sa kwentuhan nila, no, ng mga disipulo. Another claim niya sa Luke, although napakarami ito lang muna ilabas natin. Maliwanag din to. Sa Luke 23, napakaliwanag. Jesus claim, he is a king. So Pilate, ito si Pilato, isang kwanto. Nasa kaharian ito ng kwan noon, Rome. Sila yung powerful na hari noon. Sabi niya, "Are you the king of Jews?" Sabi ni Jesus, "You have said so." Jesus replied. So ano ibig sabihin niyan? Kinilim niya. Tinanong ba siya dito, propeta ka ba? Hindi. Hari ka ba? Kinilim niya, oo. Sa ibang version yan. Sinabi mo, hindi. Hari. Therefore, Jesus is not a religious leader. He is not a prophet. Kasi kung mangyayari ganyan, pinababa natin ang level niya. Wala siyang ka-level. Siya yung pinakamataas, the highest. Because Son of God. Maliwanag yung sinabi ni Peter, you are the Messiah. Diba? Kanina, dinefine natin yun. Ano ibig sabihin ng Messiah? Anointed King. Sabi niya, you are the Messiah. Na ibig sabihin, hari, anak ng Diyos. Yan si Jesus. Na ating hari. Kaya, ito, mayroon tayong corona. Yang cross na yan, hindi ibig sabihin na hindi ayaw ko. Ang cross, isa yung paraan para mabayaran o makuha niya ulit yung kaharian na nawala. Inagaw ng Satanas. Yun yung tanging paraan. Yung cross na kailangan siyang mamatay. Yung sa cross. Na-lesson natin yung noong nakaraan, di ba? Na bakit si Jesus namatay? Bakit sa cross? Kasi yan yung batas ng Rome noon eh. Kaya, di ba? Maliwanag? So, ipagpatuloy natin sa susunod na kabanata. Di ba? Klaro? Ako noon, grabe. Kaya grabe talaga ngayon, halos araw-araw na ang tuwa ko, ang galak ko na sabi ko, ito na talaga. Sa dami-dami ng nadaanan ko, nasabi ko, nabudol ako Mga katuroan ba na. Kaya nga, ang nangyari ngayon sa Pilipinas, hindi lang Pilipinas, kundi buong mundo, bakit maraming mga tao na parang walang pakialam dito sa mundo? Bakit? Kasi dahil yan sa katuroan ng simbahan. Pero pag naintindihan natin na mayroon pala tayong pananagutan kasi ibinigay ito para sa atin. Na i-manage natin. Kaya nga napakarami ngayong ayaw sumali sa politiko na mga sinasabing Christian or anak ng Diyos. Napakaraming ayaw. Bakit? Iba ang katuroan ng simbahan. Pero ako, pag nakauwi na ako sa Pilipinas, magpatuloy doon. Ang drive lagi, kailangan, lalo na itong mga kuwan, sumali tayo. Kung kinakailangan, may tatakbong kuwan, suportahan.
Kasi, sino ba ang magiging presidente natin, yung mga hindi anak ng Diyos? Tingnan mo anong nangyari ngayon sa Pilipinas. Tingnan mo ang mga kapitan, hindi anak ng Diyos. Tingnan mo anong nangyari ngayon ng barangay natin. Hayaan nila papasok mga illegal, mga negosyo. Oh. Tapos hindi mo maintindihan itong mga religion. Grabe mag-pray ng bigyan mo kami, Ama, ng Diyos ng presidenteng ganito, no? Memorize pa kung anong karakteristik ng presidente, dapat ganito, ganyan, no? Magpe-prayer meeting, overnight prayer meeting, mga pastor. Tapos pag may tumakbo, hindi suportahan. Ano yun? Parang ang gusto nila mangyari, pag may upo, bagubuguhin ng Diyos. No? So, ang tama pala dyan, kasi tinawag tayong mag-manage dito sa mundo, therefore, ang dapat nakaandyan sa gobyerno, mga anak ng Diyos. Pero hinayaan natin dahil sa katuruan ng simbahan na sinasabi, hindi ka pwede dyan. O di, tingnan mo, anong nangyari? Kawawa tayo. O, ang ibang bansa pa, ano ngayon? Hindi ka na makapagparinig ng salita ng Diyos. Ginawaan ng batas. Bakit? Hinayaan. Dahil sa katuruan ng religion. Na ang dapat, tayo ang nangunguna dito. Nangungulo. Tayo ang nagmamayari ng lupa, tayo ang nagmamayari ng mga gold, tayo ang nagmamayari ng gasolina. Dapat ganun. Para ma-manage ng maayos. Hindi siya na-manage ng maayos ngayon dahil hindi nila naunawaan yan. At unang-una, hindi sila anak ng Diyos. Wala silang righteousness. Pangalawa, wala silang katalinuhan na nanggagaling sa Diyos. Nasira yan. So, therefore, andyan yung pagkamakasarili. Pag totoo kang anak ng Diyos at nawaan mo ang purpose bakit ka ginawa, hindi ka magiging makasarili. Imamanage mo ng maayos yan kasi inutusan ka ng iyong ama. Pinababa ka sa langit. Ganun yun. So, takbo tayo, kapitan, pag-uwi sa Pilipinas. No? Alam mo, pag-uwi na ng Pilipinas, magsisimula, papatuloy doon. Ganun talaga yung kwan ko. Pang mga next generation, mag-aral kayo na mag-aral. Hindi natin alam. Malay sa inyo, maging abogado ang iba. Malay sa inyo, maging kapitan ang iba, magsimulang kapitan, then naging mayor. Hindi kagaya, hindi mo alam, biglang naging presidente ka, parang si Duterte. O di ba? Ngayon, kung naihanda yan sa bata pa lang, matino, hindi korap. Oh. Pero hindi lang kailangan presidente ang hindi korap eh. Kung maaari lahat. Kasi kahit hindi korap, ako naniniwala ko hindi korap si Duterte. Pero dahil sa sobrang laki ng Pilipinas, hindi niya na makayang gampanan lalo na sa barangay level. Makaya mo ba i-monitor kung wala kang kwan na sistema? Kaya kailangan nating maintindihan, pag magboto tayo, hindi lang kailangan tingnan nating matino, presidente. Kailangan nanggagaling talaga sa ground, barangay. Kasi kung matino ang barangay natin, walang papasuking mga illegal, edi peaceful tayo sa barangay matulog. Di ba? Pero kahit maganda ang presidente natin pamalakad, pero yung barangay captain natin abnormal, loko-loko, welcome mga adik, welcome mga illegal, pasugalan, wala, tulog ka, bigla ka na lang kasi, ayun, ang daming lasing, ang daming mga brumbado, di ba? Kasi wala silbi, kapitan mo. So, sinong dapat maging kapitan? Anak ng Diyos. Di ba? Kasi yan ang utos sa atin, to have dominion. Ibig sabihin, to manage, to control, to govern. Kaya, naniniwala ko ang mayroong pag-asa next generation. Amen? So, yun yung ating pinapangaral. So, tayo para sa ating pagtatapos. Kasi yung ating timer, nagkakamay-kamay na. Sabi niya, oras daw. Hallelujah, hallelujah. Aming Ama na nasa langit, nagpapasalamat kami sa iyong banal na Espiritu na siya ang aming gabay, siya ang aming great teacher, na siya ang nagtuturo, nagpapaliwanag, na maintindihan namin, na magbibigay ng kaalaman sa aming buhay. Alam namin kung anong gagawin, anong papaniwalaan. Salamat, Holy Spirit. Salamat, Ama. We pray na patuloy itong mangyayari, Ama. Patuloy ka makipag-usap sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na salita na inspired by the Holy Spirit. We thank you, Father. We give you praise. Patuloy ka mangusap sa bawat isa sa amin, Ama. Patuloy na samahan mo kami, lalo na sa aming kanya-kanya ngayong pag-uwi, pagtrabaho. We pray, Father, that you will continue to bless us, to protect us, Father. We will go with your love, with your power, with your grace, Father, and with your angels, Father. We will continue to proclaim that Jesus is the King,
the Lord and the Savior. And you are our great Father. It's our prayer, our thanksgiving, and adoration to you, Father in heaven, through the name of our King Jesus, the Lord and Savior. Amen. Amen. Amen.